ang madilim na kwento ng pinakamatalinong hari. Sa kasaysayan ng mga hari, iilan lamang ang kasing tanyag ni Haring Solomon. Hindi lang siya kinikilala bilang pinakamatalinong hari ng Israel, kundi isa rin sa pinakamayamang taong nabuhay sa mundo. Ngunit higit pa riyan, siya ang hari na nagtayo ng kauna-unahang templo sa Jerusalem. Isang tagumpay na nagpabago sa takbo ng pananampalataya ng Israel. Bagamat huling bahagi na ng buhay ni Haring David, unang binanggit si Solomon sa Biblia, sa katunayan, mahigit 300 beses pa rin lumitaw ang kanyang pangalan sa lumang tipan at hindi bababa sa 12 beses sa bagong tipan. Bukod pa rito, makikita rin ang kanyang pangalan sa mga sinaunang kasulatan at alamat ng mga Hudyo kung saan iniuugnay siya sa mahiwaga, minsan pa nga'y kaduda-dudang mga gawain, tulad ng di umano'y kapangyarihan niyang magpaamo ng mga demonyo. Pero sa video na ito, ang tunay na kwento ni Solomon ayon sa Biblia ang ating susundan. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! Sa mga hindi pamilyar, si Solomon ay anak ni David at Bathsheba, ang babaeng dating asawa ni Uriah. Ipinanganak si Solomon habang si David ay hari na sa Jerusalem. Tinawag din siyang Jedediah, ibig sabihin minamahal ng Panginoon. Naghari si Solomon ng humigit kumulang 40 years, mula bandang 971 hanggang 931 BC. Kaunti lang ang detalyeng alam natin tungkol sa kanyang kabataan. Pero kung pagbabatayan ang buhay pamilya ni David, lumaki si Solomon sa gitna ng tensyon dahil maraming asawa si David at kanya-kanyang agawan sa kapangyarihan ang mga anak niya. Isinilang sa panahon ng kaguluhan, si Solomon ay lumitaw sa gitna ng laban para sa trono. Matanda at mahina na si David noon nang si Absalom, isa sa mga anak niyang lalaki, ay nagtangkang agawin ang trono pero nabigo. Pagkatapos nito, si Adonijah naman ang nagpakilalang hari, sinuportahan pa ng general na si Joab at ng paring si Abiathar. Nagplano sila ng koronasyon para kay Adonijah. Pero nang malaman ito ni Bathsheba, propetang si Nathan at paring si Zadok, pinaalalahanan nila si David sa pangakong si Solomon ang dapat humalili sa kanya. Kaya agad ipinatawag ni David si Solomon at sa pamamagitan ni Zadok, pinahiran siya ng langis at opisyal na kinoronahang hari na ayon sa tantiyay wala pang 18 taong gulang noon.